Salamat ulit dito sa bigay mo ulit. Yan. Tapos dito yung sa kusinera ng PGH. Salamat dito. Yan, thank you mga madam dito. Yan, may kanin pa. Yan, bigay lang yan mga boss. Yan, pagod. Kailangan kumain. Oh my God! Wow! Yan, masarap to. Di ko alam kung anong luto to. Ano yata to? Ano to, Che? Anong tawag dito? Ha? Ano? Niyayin mo sila, Ning. Ning, sabihin mo, Ning, kain po. Kararating lang ni Ariana, mga boss. Sabihin mo, kain po. Mga boss. Kain po. Yan. Huwag ka na ng plato dun. Kain po tayo, mga boss. Okay. Kumain na si Nining. Ganda. Kare-kare pero baboy yung gamit nila mga boss. Kala ko baka Okay. Kasama ka namin sa pamilya. Mula Pilipinas hanggang Asia, mapapanood na rin sa Europe, Australia at New Zealand ang Kapamilya Online Live sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Sabay-sabay ang saya sa live experience. Be updated sa latest news. At sabay na sa mas nag-iinit ng Friday Show. Ngayon ako ng araw na magsimula ng alas 5 mga Media Online Live. Madam Lagrimas, masarap daw yung luto mo. Arestado ang tatlong lalaking sangkot sa karnaping, kabilang ang isang Filipino-Chinese. Ma'am Gia, maraming salamat. Modus nila ang pagtatago ng ninakaw na sasakyan sa basement para mawalan ng signal ang tracking device na nakakabit dito. Exclusive Ma'am Gia, salamat. Zian Ambroso. Galit na sumugo sa basement ng isang condominium sa Taguig City ang may-ari ng isang car rental business. Inabutan nilang binabakla sa ibang parte ng bagong biling SUV. Kabilang sa mga tinanggalang nilagay ng GPS device. Ayon sa mag-asawang may-ari ng SUV, September 26 pa nang huling inarkila ang sasakyan. Taguig sa Dakotas, isang gusali sa Taguig ang pinakahuling lugar na namonitor ng GPS tracker. Ayon sa Taguig Police, laking tulong ang mga GPS trackers dahil kahit nabaklasan ng mga suspect ng GPS trackers dito, napuntun pa rin nila ang lokasyon nitong sasakyan sa tulong ng mga naiwang GPS trackers. Inikutan ng mag-asawang biktima ang mga lugar malapit sa huling monitoring ng GPS. Inalerto nila ang mga security sa hinahanap na sasakyan. Nakatanggap din sila ng tip na namata ng hinahanap na SUV sa basement 4 ng gusali. Merong nagrurubing na gwardiya sa ilalim ng basement 4 ng isang tirahan doon. Kasi nilagay nila doon yung sasakyan para siguro hindi ma-detect ng GPS. Para maitago, para wala signal. Natiyak na may-ari na kanila nga ang sasakyan. Nang mabuksan ito gamit ang car remote key. Nadiskubre sa basement parking ang nagkalat na iba-ibang parte ng sasakyan. Pinalitan na ang original na plaka. Tinanggal na rin ang conduction sticker. Dinakip na may-ari ng sasakyan at mga kasama nilang security ang tatlong lalaki na inabutan sa basement. Mekaniko ang dalawa at ang isa ay nagpakilalang Filipino-Chinese.
Agad naman silang na-turn over sa pulisya. Kontrata lang po kami mag-install ng ilaw, dashcam. Hanggang sa ngayon, di pa rin humaharap ang mismong umarkila sa SUV. Michael hindi sa Lozada, I think much better na makipag-ugnayan ka sa amin kaysa naman sa mas masamang tao. Sinampala sa piskalya kanina ang 3 sospek ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 habang patuloy ang follow-up operation sa iba pang posibleng kasabwat. Z. Ana Ambrosio, ABS-CBN News. Inilabas na ang death certificate ng grade 5 student na namatay ilang araw matapos umanong sampalin ng kanyang teacher sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Global brain edema ang sinasabing sanhi ng pagkamatay ng estudyante na nakita ng bawal katutan kasi malambot lang nagpapatrol. Raya Kapulong. Siya po ang kahilingan ito sa pagkamatay ng anak. Desididong maghain ng reklamo si Aling Elena, ang ina ng 14 anyos na si Francis J. Dumikib, ang grade 5 student na nasawi ilang araw matapos sampalin umano ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. September 21 nangyari ang umano'y pananakit ng guro kay Francis. Nakapasok pa ang biktima ng 3 araw sa paaralan, pero nang makaranas ng pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka noong September 26, dinala na ito sa ospital. Ilang araw pa siyang na-confine sa ospital pero binawian ito ng buhay noong October 2. Sa nangyari sa anak ko, talagang kung siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, yun po talaga ang plano ko na makasuhan siya. Kanina nakuha na ng pamilya ang death certificate ng biktima mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Sa death certificate lumabas na global brain edema ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nakitaan din ang pagdurugo ba naman dito at may presumptive pulmonary tuberculosis. Siguro yung hangin sumama sa Pero sa kabila nito, sinabi ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun, kulang ang paliwanag na nakalagay sa death certificate. Yung underlying cause yung pinakapunot dulo ng nangyari sa kanya. Doon man lang makulit sa mga bata. Dapat mabay pa lang po. So medyo malabo yung cause of death. Tapos, dinagdag pa as contributing cause, nilagay doon presumptive pulmonary tuberculosis, child physical abuse. Again, it doesn't make sense, lalo na yung child physical abuse. Kanina dinala